Aba, kailangan na pala talagang umuwi sa Pilipinas itong si Resign Congressman Saldico. Yung paborito nyo. Pahaba na ng pahaba ang listahan ng mga bagay-bagay na kanyang dapat liwanagin sa ating lahat. Pag di siya umuwi agad, baka sa haba ng listahan ay magsimula ito sa Valle Verde, Pasig at umabot hanggang Bilibid Prison sa Muntinlupa. Woo! Naku po, ang haba nun, mahigit 30 kilometers yun. Pero talagang itong listahan ng bagay-bagay na dapat ipaliwanag ni Saldico ay talaga namang dagdag ng dagdag. Sabi nga nila, pag hindi tumigil to kakadagdag, baka umabot pa to hanggang impyerno. Humaba po ang ating listahan nitong mga issue laban kay Saldico. Ang dating chairman ng Appropriations Committee sa House of Representatives pagkatapos maglabas kahapon ng ikalawang ulat at rekomendasyon ang Independent Commission on Infrastructure o mas kilala niyong ICI. Sa report na ito, naroon ang mga testimonya ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez ng DPWH Bulacan First, yung notorious na DPWH office. Si Engineer Bryce Hernandez sa kanyang sariling pag-amin ay nagsilbing sidekick ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa pagde-deliver ng mali-maletang pera sa isang malaking bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6 Subdivision sa Pasig City na di umano ay pag-aari ni Saldico. Woo! Ayon sa sinumpaang salaysay ni Engineer Bryce Hernandez, ang naging huling delivery sa bahay ni Kuya Saldi ay etong lamang taong ito, mga bandang first quarter daw. Wow! 3 taon na palang nagdi-deliver itong sila Bryce Hernandez sa bahay ni Saldico. Kasi nga daw ay nagsimula ang delivery noong 2022 pa. Ito yung taon na si Saldico ay nahirang bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Yan pong House Appro Committee ay napakamakapangyarihan yan sapagkat yan ang nangangasiwa ng pambansang budget na umaabot ng hanggang 6 na trilyon sa isang taon. Base po sa investigasyon ng ICI, nagkaroon ng kasunduan si Saldico at ang DPWH Bulacan First noong taong 2022. Laman ng kasunduan ng pagbubuhos ng mga flood control project sa Bulacan First District na mamaniobrahin ni Saldico bilang chairman ng APRO Committee. Sa sobrang tuwa sa kaganapan ni District Engineer Henry Alcantara, nagpadala di umano agad ito ng 20 million cash kay Saldico na parang advance Christmas gift. Woo! Uulitin ko po, 20 million advance Christmas cash gift. Woo! Sana all. Laman din po sa kasunduan ni Saldico at ng Bulacan First na sa mga flood control projects na malalagyan ng budget, ang kickback ay 20% kung ito ay papasok sa natitirang buwan ng taong 2022. Pagpasok ng 2023, ang kickback para di umano kay Saldico ay magiging 25% na. Ang pag-remit ng kickback na halos hindi tayo makapaniwala ay advance pa. Woo! Ibig sabihin, hindi pa pinalat opisyal ang budget, may bigayan na ng kickback. Wow! Kinukuha daw ni District Engineer Henry Alcantara ang pondo mula sa mga contractors na sumusugal para sa kanila mapunta ang mga proyekto. Woo! Ang daming pera ng mga contractors, no? Kayang-kaya magpa-advance ng hundreds of millions. Sa investigasyon ng ICI, may 10% kickback advance na agad kapag ang proyekto ay nasali sa National Expenditure Program or NEP. Ibig sabihin, sa paglilista pa lang ng mga proyekto sa Malacanang o sa ehekutibo, may tompats ng 10%. Woo! Meron na sigurong kinukulang ng tulog sa mga taga-budget coordinating council ng palasyo. Pagkatapos ng 10% advance kickback, yung balancing 15% ay binibigay kapag ang project ay naging final na sa General Appropriations Act o GAA.
Pero bali advance kickback pa rin si 15% dahil GAA pa lang. Wala pang release mula sa DBM, wala pang bidding, wala pang project, wala pang turnover. Iyad ba na? Woo! Hanep. Paano naman kung yung gustong project ay hindi maipasok sa NEP? May solusyon pa rin di umano dyan si Chairman Saldico. Pag di may singit sa NEP, ang gagawin daw ay sisingit ng project sa BICAM o Bicameral Conference Committee. Ito na yung tinatawag na insertion. Pag naipasok ang proyekto sa BICAM, 10% advance kickback yan. Woo! Yad ba? Yung balancing 15% pag naging opisyal na ang project sa loob ng GAA. Woo! So buo na ang yadba sa kickback maski di pa nasisimulan ang proyekto. Meron pa pong isang racket base sa investigasyon ng ICI. Wow! Wala sa NEP, wala sa BICAM, pero kapag ang gustong project ay maipasok sa gastusin ng pamahalaan sa pamamagitan ng tinatawag na UA o Unprogrammed Allocation, kickback advance agad na buong 25%. Maski hindi pa nasisimulan ng project. Woo! Grabe, no? Kaya naman pala sa sinumpaang salaysay ni Engineer Bryce Hernandez, nasabi niya na ang grupo nila ay nagdi-deliver sa bahay ni Saldico ng mali-maletang pera. Minsan daw ang delivery ay sa penthouse suite ni Saldico sa Shangri-La, sa The Fort sa BGC. Hindi lang palagi sa Valle Verde sa Pasig. Bawat maleta daw na dinideliver sa bahay ni Kuya ay may lamang 40 to 50 million. Woo! Parang premyo sa loto, isang maleta pa lang. At umaabot daw ng hanggang 43 na maleta sa isang delivery trip na gamit ay 6 hanggang 7 sasakyan. Woo! Ang suma total po ng pera sa delivery na yon ay 2.150 billion. Woo! Paglalahad ni Engineer Hernandez sa ICI, napansin daw niya na halos wala ng furniture sa bahay ni Kuya Saldico sa Valle Verde 6. Wow! Ginawa na daw itong parang bodega ng maleta na pinagpapalagay niya ay puro may lamang pera. Sinabi ni Engineer Hernandez nang tumatanggap ng mga maletang dala nila ay di umano si Paul Estrada ang Chief of Staff ni Saldico. Mayroon daw acknowledgement receipts sa mga delivery. Woo! Nako, may matibay na ebidensya. Siguro ang itatanong nyo, ilang beses nag-deliver ang DPWH Bulacan First sa bahay ni Kuya mula 2022 hanggang nagkabuuan ngayong 2025? Sagot, 16 deliveries at ito ay para sa 426 flood control projects na umaabot sa halagang 35 billion pesos. Kayo na pong bahala mag-compute ng 25% ng 35 billion pesos. Pasensya na po, hindi na kinaya ng calculator ko.